Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Misteryo. Bago po tayo mag-umpisa sa ating kwento ngayong araw, sana po ay masuportahan niyo po ang aking munting channel. Pakipindot lang po ng like, subscribe, at kung meron po kayong karanasan na nakakatakot o di maipaliwanag, pwede niyo pong i-comment sa baba. Maraming salamat po. Ito po ang kwento natin ngayong araw tungkol sa kulam na sinend ng ating mga listener. Sana po magustuhan nyo. Magandang araw po Sir Misteryo at sa lahat ng mga nakikinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Melissa, 29 na taong gulang at nagtatrabaho bilang cashier sa isang maliit na grocery sa bayan ng Larena, Siquijor. Kahit moderno na ang panahon, hindi pa rin nawawala ang takot ng mga tao sa kulam. Isa sa mga katrabaho ko, si Arman, lulong siya sa sugal. Halos lahat ng sahod niya napupunta sa Tong H, Sabong at kung anong-anong online na pustahan. Dahil doon, nalubog siya sa utang. Lahat kami sa tindahan na utangan niya. 10,000 ang napahiram ko sa kanya. Yun sana ang ipon ko para sa gamutan ng tatay kong may sakit. Pero dumating ang araw na wala na siyang maibayad. Doon nagsimula ang mga kababalagan. Una, si Joel. At nagsilabasan ng malalaking sugat sa balat niya. Sunod si Clara. Habang nag-aayos ng paninda, bigla na lang nagsuka ng maitim na likido. Lahat kami, isa-isang tinamaan. Hanggang sa ako na. Noong September 2023, nagising ako sa matinding kirot sa aking mga paa. Akala ko ordinaryong pulikat lang. Pero pagbangon ko, halos hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Parang may mabigat na bakal na nakadikit dito. Sa bawat takbang, ramdam ko ang sakit na parang tinutusok ng karayom ang aking talampakan. Kinabukasan, mas lumala pa. Halos gumapang na lang ako para makarating sa banyo. Nang tignan ko ang mga paa ko, nanlaki ang mata ko. May tumutubong mga bukol dito, malalaki at kulay itim na parang may laman sa ilalim. Sobrang sakit. Pakiramdam ko'y may gumagapang na buhay sa loob ng balat ko. Doon na nag-alala si Joel. Sabi niya, may kilala raw siyang manggagamot. Tiyuhin daw iyon ng dating katrabaho niya. Isa raw itong manghihilot at albularyo. Dali-dali niya akong dinala roon. Pagdating namin, bago pa ako makapagsalita, sinabi agad ng matanda, may naglagay sa'yo. Hindi ito karaniwang sakit. May galit na ipinapasa sa pamamagitan ng dasal. Pinaupo niya ako, pinahiran ng langis sa mga paa ko at nagsimula siyang mag-orasyon. Habang ginagawa iyon, bigla akong nakaramdam na parang may humihila palabas mula sa loob ng balat ko. Sumakit ng todo ang aking talampakan at ilang sandali pa may tumulo, malagkit na likido na kulay itim, amoy bulok na karne. Sabi ng albularyo, hindi pa ito tapos. Kung hindi mapuputol ang kulam, unti-unti kang mawawalan ng lakas hanggang sa hindi ka na muling makatayo. At noong gabing yun, kumalat ang bali-balita. Si Arman, nakita raw sa bahay nila, nanginginig, dumudugo ang ilong at paulit-ulit na sumisigaw ng mga pangalan namin habang humihingi ng kapatawaran. Pagkalipas ng ilang araw, nabalitaan naming kinitil niya ang kanyang buhay gamit ang lubid at ang kanyang mga labi ay inuwi sa kanilang bayan. At doon ko napagtanto, totoo po palang merong kulam at kahit moderno na ang panahon, meron pa rin gumagawa nito. Hanggang dito na lang po Sir Misteryo. Sana po nagustuhan niyo po ang aking kwento at may bahagi po sa channel niyo. Ako po si Lynette, 23 anyos, taga Northern Samar. Sa baryo namin, simple lang ang buhay. Pangingisda, pagtatanim, at mga kwentong kababalagan na madalas ikwento ng matatanda. Hindi ito masyadong pinapansin noon hanggang sa naranasan ko mismo ang isa. Noong isang taon, niligawan ako ni Ernesto, isang lalaking halos kasing edad ko lang. Tahimik siya, pero may kakaibang paraan ng panliligaw. Lagi siyang sumusulpot sa bahay, nag-iiwan ng regalo, at minsan, tumatambay lang sa tapat para hintayin akong lumabas. Pero kahit ganoon, hindi ko siya nagustuhan, hindi ko siya sinagot, at kalaunan, diretsahan ko siyang tinanggihan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula akong manghina. Para bang araw-araw may humihigop sa lakas ko. Sa gabi, nagigising ako sa mga bangungot kung saan nakikita ko si Ernesto
nakatayo sa dilim, nakangiti ng kakaiba. Pagkalipas pa ng ilang araw, nagsilabasan ng mga kakaibang bukol sa katawan ko. Sa braso, leeg at likod, masakit sila at parang may gumagalaw sa loob. Sinabi ko ito sa nanay ko at agad siyang nagduda. "Anak, baka kinukulam ka," bulong niya. Nung una, ayaw ko maniwala. Pero nang minsang naglalakad ako pa uwi, nakita ko si Ernesto sa gilid ng daan. May hawak na manika at tinutusok ng karayom. Nang magtama ang mata namin, bigla niyang itinago iyon at mabilis na umalis. Doon ko nakumpirma may kinalaman siya sa nangyayari sa akin. Dinala ako ng nanay ko kay Mang Lando, isang albularyo sa kabilang baryo. Pinahiga niya ako sa banig at sinimulan ng kanyang dasal. Pinahiran niya ng langis ang mga bukol ko at tinapalan ng dahon ng bayabas. Habang patuloy siyang nagro-rosaryo, naramdaman kong biglang umiinit ang buong katawan ko. Sunod-sunod na pumutok ang mga bukol at sa harap ng lahat, lumabas ang mga iba't ibang insekto katulad ng uod, langaw, bubuyog. Yung iba halos hindi ko na malaman dahil sobrang kakaiba ng mga insekto na to. "Matindi ang kulam na itinapon sa'yo," sabi ni Mang Lando. Galing ito sa taong nagtataglay ng galit at pagkahumaling. Habang sinasabi niya iyon, narinig naming may malakas na sigaw mula sa labas. Isang matanda ang dumating at nagsabing nakita raw si Ernesto na nangingisay sa kalsada. Nagdurugo ang bibig at paulit-ulit na sumisigaw ng pangalan ko. Mula noon, hindi na siya muling nagpakita sa baryo. May nagsasabing isinugod siya sa Maynila, pero hindi na siya nakabalik. Ako naman, hanggang ngayon, dala ko ang takot at aral na iniwan ng karanasang iyon. Hindi biro ang pagtanggi sa maling tao dahil may mga taong kapag hindi nakukuha ang gusto nila, handang gumamit ng itim na dasal para wasakin ang buhay mo. Magandang araw po, Sir Misterio. At sa mga nakikinig, tawagin niyo na lang akong Janice, 25 anyos, Tubong, Maynila. Lumaki ako sa lungsod, sanay sa ilaw ng kalsada at ingay ng trapiko. Pero nagbago ang lahat na makilala ko si Joel, isang binatang taga-Samar. Pagkatapos naming ikasal, doon ako tumira sa kanila at tumulong ako sa maliit na tindahan ng pamilyang Reyes sa baryo nila. Tahimik ang buhay sa Samar. Malalayo ang pagitan ng mga bahay at sa gabi, tanging huni ng kuliglig at talon sa dagat ang maririnig mo. Kasama ko sa tindahan si Ronald. Siya ang responsable sa lahat ng mabibigat ng trabaho. Mabait siya at parang kuya na rin ang turing ko. Ilang linggo matapos ako magsimula, dumating si Maripe. Isa siyang matandang dalagang taga-kabilang bayan. Tahimik siya noong una, pero habang tumatagal, napansin ko may kakaibang lamig ang mga titig niya sa akin. Lalo na kapag pinupuri ako ni Mrs. Reyes. "Janice, maayos ka sa tindahan. Ikaw na muna ang tumingin sa kaha. Mas maaasahan ka," sabi ni Mrs. Reyes minsan. Napansin ko, mula nang sabihin niyo ni Mrs. Reyes, parang biglang naging malamig si Maripe sa akin. Hindi nagtagal, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Una, simpleng panghihina lang. Pero ilang araw ang lumipas, nagsilabasan sa balat ko ang maliliit na bukol. Akala ko kagat lang ng lamok. Pero unti-unti silang lumalaki. Tang mas nakakatakot, parang gumagalaw sila sa ilalim ng balat ko. Tuwing sasapit ang gabi, ramdam ko ang paggapang nila mula sa braso ko papunta sa leeg. At minsan, pati sa tiyan. Isang gabi, habang nag-aayos kami ni Ronald ng paninda, nakita niya ang braso ko. Nanlaki ang mata niya. "Janice, Diyos ko, hindi normal yan. Kinukulam ka." Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maniniwala sa kanya. Pero na maramdaman ko kumikirot at parang may gumagalaw na bukol sa dibdib ko, halos mapaiyak ako sa takot. Kinabukasan, agad akong sinamahan ni Ronald sa tito niya, isang kilalang manggagamot sa kanilang baryo. Doon, sa lumang kubo, naamoy insenso at may mga palaspas sa pinto, pinahiga ako ng matanda. Pinahiran niya ako ng langis at binigyan ng dahon ng bayabas na nakalubog sa tubig alat habang patuloy siyang nagdarasal ng orasyon. Sa bawat haplos ng langis sa balat ko, ramdam ko matinding kirot, parang sinusunog ang laman ko mula sa loob. Biglang pumutok ang isa sa mga bukol sa braso ko. At mula roon, lumabas ang may itim na uod na gumagapang. Agad itong itinapon ng albularyo
sa nagbabagang uling. Unti-unti, isa-isang pumuputok ang mga bukol at sa bawat pagsirit ng dugo at tuod, lumalakas ang kanyang dasal. May nagtatangka sa'yo, sabi ng albularyo. Inggit ang dahilan, kaya niya ito nagawa. Hindi ito malayo sa'yo. At sa mismong sandaling iyon, mula sa bintana ng kubo, nakita namin si Maripe, nakamasid mag-isa, nalilisik ang mga mata at agad na tamakbo palayo nang mahuli naming nakatingin. Mula noon, hindi na siya muling nagpakita sa tindahan. Ang bali-balita, umuwi siya sa kanilang bayan at hindi na bumalik. Ako naman, mula ng gabing yon, naniwala na ako na totoo ang kulam. Lalo na sa Samar, kung saan buhay na buhay pa rin ang mga lumang orasyon at sumpa. Hanggang ngayon, palagi ako may dalang rosaryo, bawang at asin dahil hindi mo alam kung kailan muling babalik ang inggit na may kasamang kulam.